May anak kami at mas malaki yung kinikita ko kaysa sa asawa ko. Halos triple yung halaga. Naguguluhan ako at madalas ko na rin siyang awayin dahil hindi siya good provider ng pamilya. Dahil maliit lang yung sinusweldo niya. Ang nasasagot niya lang ay gastos kada buwan ay yung upa sa bahay namin. At yung natitira sa sinusweldo niya hindi ko na pinapaintrega sa akin. Compare sa ibang wife na kumukuha talaga ng entrega. Since may anak kami, lahat ng gastos mula gatas, diaper, vitamins, gamot, pag nagkakasakit. At iba pang gastusin sa baby namin ay ako nang lahat ang gumagastos. Sa totoo lang nagrereklamo na ako kasi dapat bilang lalaki, siya talaga dapat ang provider sa anak namin. Nagdedemand ako sa asawa ko na humanap na siya ng mas malaking pagkakakitaan para naman mahatian niya ako sa gastusin sa anak namin. Tulad ng pag-abroad o kaya naman magnegosyo, kaya lang ayaw niya kasi mahina ang loob niya. Napansin ko rin na lumaki siya na nakaasa sa magulang niya kaya hindi siya marunong dumiskarte. Yung budget sa pagkain, kanya-kanya kami. Nagbibigay ako sa nanay ko para sa pakonsuelo sa pag-aalaga ng anak namin. May insurance kami ng mga anak ko, ako rin ang gumagastos nun. Saka madalas sa date namin, ako pa rin yung sumasagot. Bilang babae, sobrang turn off na talaga yon. Pero nagtitiis na lang ako dahil may anak kami. Nasa akin halos lahat ng responsibilidad sa anak namin. Nasa gatas diaper stage pa lang kami, wala na siyang maitulong. What more kung nag-aaral na yung anak namin. Pakiramdam ko since medyo malaki yung sweldo ko sa kanya, parang dun na rin siya umasa para hindi mas lalong magsumikap sa buhay. Minomotivate ko siya palagi para magsumikap para sa anak namin pero kontento lang siya sa ngayon sa kung ano na lang yung kaya niyang i-provide. Hindi naman siya mabarkada, mabait naman, yosi lang yung bisyo. Nung wala pa siyang work nun, ako din yung may sagot sa lahat ng gastusin namin. Ayoko talaga siyang hiwalayan kasi ayoko ng broken family para sa anak ko. Pero di ko na rin naman kayang tiisin habang buhay na ganoon na ako lagi yung sasagot sa gastusin. Katuwang sa buhay yung hanap ko pero parang wala talaga akong katuwang. Ano po ba mamilin yung dapat kong gawin? Kasi sa sitwasyon namin parang solo parent din naman ako. Kailangan ko po ng inyong advice. From our letter sender, Ella ng San Pablo City. Mami, kaya mo yan nararamdaman or naiisip kasi nagbibilang ka sa kaya niyang ibigay. Ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa pera. Kung mas nakakaluwag ka at sa anak or pamilya mo naman napupunta, that's fine. Kasi kayo pa rin naman yung nakikinabang, hindi naman ibang tao. Wala naman kasi yan sa kung sinong mas malaki yung kinikita eh. Nasa pagtutulungan nyo yan bilang mag-asawa. Siguro kaya hindi rin siya makalis basta-basta sa work dahil mahirap makahanap ng maayos sa trabaho sa ngayon. At kung mahina yung loob niya, dapat intindihin mo yon sa part niya. Naiintindihan ko naman na nahihirapan ka rin kasi kulang sa diskarte ang asawa mo. Yung ibang asawa kasi minsan nakadepende na lang din sa partner nila porket alam nila na mas malaki yung income ni Mrs. Pero pag-usapan nyo kung paano nyo mapuprovide ng maayos ang mga expenses sa bahay. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Mabuti nga yung mister mo, yosi lang ang bisyo. Na kahit maliit ang sahod nagtatrabaho. Hindi kagaya ng iba na lasenggo na sakit pa ng ulo ng misis nila. Hihiwalayan mo dahil sa sahod. Sana sa una pa lang naghanap ka na ng mayaman. Yung bang napapansin mong mali sa kanya sa ngayon, napapansin mo na noon pa lang na mag-boyfriend pa lang kayo? O napapansin mo lang yan kasi hinahanapan mo na siya ng butas? Ngayon pa na kung kailan may anak na kayo? Yung pag-aasawa kasi tulungan yan hindi kwentahan ng kung sino man ang mas malaki ang sinahod. Instead of bringing him down, cheer him up. Tanungin mo kung ano yung plano niya sa buhay. And then pag-usapan nyo ng masinsinan. Pero kung ikaw pa mismo ang magda-down, sad to say, ikaw mismo ang gumagawa ng problema nyong dalawa. Hindi ka dapat mainggit or gumaya sa mga nababasa mo na iniintriga ng mister ang sahod kay misis. Iba-iba ang sitwasyon ng mga tao, huwag kang insecure. Dapat alam mo na sa simula pa lang nang pumasok ka sa pag-aasawa, natulungan dapat kayo sa lahat ng bagay at hindi yung puro kakwenta. Alam mo para matapos yung problema mo, hanap ka ng ibang work, yung maliit lang yung sahod para magkalibel na kayo. Kasi yan lang naman yung problema mo